Para sa karamihan, TikTok is life. Pero paano kung iba nito? Diyos ko po! Diyos ko po! Diyos ko po! Diyos ko! Diyos ko! Oh, Diyos ko! Sa US, meron na lang hanggang January 19 ng TikTok at ang China-based parent company nito na ByteDance na ibenta ang kanilang assets ng TikTok US sa isang American company para hindi tuluyang maban sa naturang bansa. In short, binigyan ng US ng dalawang options ang TikTok, benta o ban. Eh bakit naman kasi ganun US? Well, nangangamba kasi ang ilang mambabata sa Amerika na baka nagiging mekanismo ang app na ito para makakuha daw ng mga sensitibong impormasyon ng China sa mga user para sa kanilang umano'y intelligence gathering operations. Pinangangambahan din nilang ginagamit daw ng China ang content recommendations ng TikTok para sa pagpapakalat ng misinformasyon na umano'y mas umigting noong nagsimula ang sigalot ng Israel at Hamas at noong presidential elections. Bagay na pinabulaanan naman ng TikTok. Ang January 19 deadline ay tinakda ng pirmahan ni US President Joe Biden ng isang batas noong April 2024. Kung tuluyang maban, ano ang mangyayari sa TikTok at sa nasa 170 million users nito sa Amerika? Base sa mga ulat, hindi naman magiging illegal o may tuturing na krimen ang paggamit ng TikTok. Kahit na naban ito, pwede pa rin itong pagganahin sa mga device. Ang mangyayari lang, tatanggalin na sa Apple at Google Play Store ang TikTok app para hindi na ito may download pa ng bagong users. Hindi na rin posible ang pag-update sa software nito. Magiging illegal na rin para sa mga internet at data storage provider na serbisyuhan pa ang app. Sabi ng mga eksperto, kung mangyayari ito, unti-unti nang mamamatay ang paboritong short form video app. May pag-asa pa naman para mapigilan ito. Kinakailangan na ng ByteDance na maibenta ang US assets ng TikTok. Yun nga lang, kakaunti na lang ang kanilang oras. Ipinananawagan din ng ilang mambabatas kay President Biden na mas palawigin pa ang deadline. Hinikayat din ni US President-elect Donald Trump ang korte na ipagpaliban muna ang implementasyon ng nasabing batas upang pigilan ang nalalapit na pagban sa TikTok. Oo kapatid, tama kayo nung narinig. Parehong Trump na Gina iba ng TikTok noong una niyang termino dahil sa anyay banta nito sa national security ng Amerika. Change of heart yarn? Hindi naman na ito ang unang pagkakataon na mababa ng TikTok sa isang bansa. Nauna na ang ilan dahil sa parehong dahilan. National security concerns dahil sa umano'y potential access ng Chinese government sa sensitive data ng mga user nito. May iba namang inireklamo ang hindi magandang idinudulot nito sa kapakanan ng mga bata at sa mental health ng mga gumagamit. Ikaw kapatid, makakayanan mo kaya sakaling mabandim dito sa Pilipinas ang TikTok? Diyos ko! Diyos ko po! Diyos ko po! Diyos ko po! Lamang ang may alam. Para sa iba pang diskusyon, sundan ang social media pages ng News 5.